Hello guys, magandang hapon at andito tayo ngayon sa Hong Kong at kasama natin ngayon yung kapwa natin OFW na si Jaja. So tatanungin natin siya guys kung paano siya napunta dito sa Hong Kong. Ja, paano ka ba napunta dito sa Hong Kong? So recommended ka ba or nag-apply ka sa agency? Hindi. Paano? Apply ako sa, ganap ako ng amo sa apps na Mama Helper. Mama help. Direct hire. Tapos ano ginawa mo doon? Ganap ako ng amo doon. Ano ka ba? Dinownload mo siya tapos nag-fill up ka? Tapos sino ba? Ikaw ba yung naghanap ng amo? Ano ba yung apps na yun? May amo ba Oo, yung doon? mga amo na naghanap ng helper doon. Tapos, Tapos doon ako, sinagutan ko lang yung mga ano doon. mga question Oo, doon. yung mga question. Kung aso lang ang aalagaan. Tapos, Alagay doon kung ano ang aalagaan. sino ba nag-contact sa'yo? Sino ba muna nag-contact? Ikaw ba or Ako, ito? Ginuntak mo yung amo? Sabi mo sa amo? Hindi ko siya Oh, naanap nila yung ano mo doon, yung... sinagutan ko lang yung question doon na kung willing akong mag-alaga ng aso. Yun lang alaga. Sabi ko, oo, willing ako na mag-alaga ng aso. So, interview ba yun siya? Hindi, sa online lang. Lang ako doon, sinagutan ko lang. Ano ba yun? Parang text back. Naantay ko yung reply nila ng At kung gusto ko nilang, kung okay na, i-interviewin ka nila, nag-interview nila ako sa WhatsApp. Sa WhatsApp. So, tapos, anong nagustuhan ka? Tapos nagantay ako ng ilang days kung approve sila. Tapos, kinontak ako na okay daw. Na daw nila, ipaprocess na daw nila yung papers ko. So, direct hire tawag yun. So, wala kang nagasto. Yung medical ko lang. Medical Tapos sa pamasahe lang, pabalik-balik sa Manila. sa agency. So, may agency din sila sa Pilipinas. So, yun lang. Yun lang. So, ilang years ka na ba dito as a OFW? 10 years na. Ha? 13 years? 10. Ay, 10 years. So, isang amo lang yan. Oo. Yun din yung trabaho mo. Aso lang alaga. Hindi ka nagluluto or Pagkain lang namin. Pagkain ko lang. Tapos yung pagkain lang ng aso. Mga amo ko, hindi ko yan nilulutuan. Silang nagluluto. Oh, so ganun pala yung... So, Aso lang ang alaga. Ilang aso? Ilang aso? 7. 7 aso? So, grabe, 7 aso yung alaga mo. Pero nakapis na yung dalawa. Paano yan? 5 na lang. 5 na lang. Tapos nagkampun sila ulit ng isa. 6 na naman. Grabe, alam mo maganda alagaan? Aso o pusa? Aso Aso. So, paano, ginagawa mo sa aso? Nilalakad mo ba araw-araw? Nilikuhan mo ba araw-araw? Ay, hindi. Once a month lang. Papigo. So, ano ba yan? Naka-schedule? Or once a month, isang araw, lahat, liguan mo lahat yan? Or, Oo. Kung kaya mong paliguan sa isang araw, pwede na. Pero once a week yan. once a week. So, puro grabe, no? May maraming mga aso dito na dinadala sa parlor, di ba? Gupitan, yung papagupitan. Hindi. Tapos, Ano naman yung mga aso ko? Mga parang local dog lang. Pascal. Sana. Mongrel lang. Mongrel yung aso. Dalawa lang yung may lahi. Shiba at saka, Pomeranian. So marami ding OFW dito sa Hong Kong na nag-aalaga ng aso pero hindi din sila nagtatagal. So ano sa palagay mo yung mga dapat gawin para tumagal sila or ano ba yung mga sekreto para tumagal dito sa abroad? Yung gusto ng amo na dapat sundin mo yung mga rules nila. Huwag mo silang suwayin. Kung ano yung mga sinabi na instruction, sundin mo Para masaya. Kumusta naman sa mga pagkain? Kasi nakabelutaan ako. Yung iba walang pagkain. Kami, food allowance kami. Oo. Kami na mamalingki ng pagkain. So marami din kayo pala sa bahay? Dalawa lang kami. Dalawa kayo sa Kasama bahay. ako sa bahay. Anong alaga niya? Aso. Aso din. So yung 7 aso na yan, dalawa kayo? Iba-iba? Sa karwa siya. May sasakyan. Pero pag araw-araw, kasama ko siya naglalakad ng aso. Oo, Kasi hindi bang pwedeng isabay lahat yun na ilakad? Kaya nga. Kasi mag-aaway sila. Mag-aawa yung aso. So nag-alaga din ako ng aso noon yung nilalakad namin. At saka minsan mahirap talaga patuyuin. Hindi, yung akala nyo kasi, yung kahit kung aso lang yung alaga nyo, akala nyo mahirap yung mag-alaga ng aso. Mahirap doon yung magpatuyo, paligo. Kasi yung mga buhok nila, kasi minsan nalalanghap mo din. Magmas lang. At saka pag mag-alaga kang aso,
hindi, laging marumi yung marumi yung bahay kasi yung mga balahibo nila, 'di ba? Maano sa mga hindi lang sa floor, pati sa mga sofa, 'di ba? Natatalon-talon din sila. Ay, hindi. Mga aso namin eh. So, hindi ano yan. Doon lang sila sa lugar nila. May kanya-kanya silang place. So, mga ilan years pa yung plano mo dito sa abroad mag-stay? So, may plano ka ba? Ano ba yung goal mo bilang isang OFW? Kasi wala man na akong umuwi. Wala kang plano umuwi. Hanggat kaya mo pa, gusto mo pa dito. Oo. Mm. Kasi wala man na akong magulang, kaya hindi na masayang umuwi. So, mas na-enjoy mo na pala yung dito sa abroad. Hanggat kaya mo pa, Oo. dito ka muna sa abroad. Hanggang kailangan ako ng amo ko, doon pa rin. So, ano yung mga may papayo mo sa mga baguhan dito sa abroad? Kasi marami tayong nababalitahan na ilang months pa lang, weeks pa lang, ay nag-give up na dito sa abroad. So, ano yung mga may papayo mo sa mga bago at Habaan ng mga pasensya, gano'n. Tapos aralin mo lang yung mga ugali ng mga amo, wag mag-give up agad-agad. So, Kung ano yung mga gusto ng amo na sundin. Sundin. Hindi ikaw yung masusunod. kaya nga, kasi amo sila. Oo. Yun lang naman ang technique, kunin mo yung ng amo. Loob. Oo. Kung ano nila, gusto nila. So, yun lang guys. Maraming salamat sa kababayan natin si Jay sa pag-share ng life ng isang OFW dito sa Hong Kong. Maswerte lang talaga minsan. Swertihan lang talaga. Mababait na amo. Swertihan lang talaga. Hindi ibig sabihin na andito ko na sa Hong Kong, maganda yung buhay. Tiisin yung ugali ng amo mo hanggang sa magtatagal ka din naman. Nasa sayo din naman yun sa kung paano mo yung mga ugali ng amo. Kung kaya mo silang pagpasensya ka, hindi pagpasensya ka. Kaya, so, yan. Maraming salamat kay, Jaja. Okay, thank you guys. Thank you.